Hello guys, so good morning. This is always your Kotek Adno Mario signing on. Ayan, alright. So bumalik sa atin yung isang printer. Ito, so yan. So this is Epson L3210. So bumalik siya kasi yung output niya pumangit ulit. Nastuck kasi yung printer na to. Actually binabad ko na yung kanyang printhead sa cleaning solution. So ngayon, i-flush natin siya ng cleaning solution. Sige, tingnan muna natin yung output. Isang araw pa lang bumalik na kaagad sa atin. So pinadala ulit ni ma'am. Power on. Sige, power off. Nozzle check tayo by pressing cancel button, then power button. Tignan natin yung output. Ayun. Ayun talaga. So, yung kanyang yung black broken at yung kanyang cyan. Okay. Power off. Sige. Gamit ulit tayo ng cleaning solution na yun. Konting-konti na lang yung cleaning solution natin. So, tama-tama na lang tayo i-flush natin yung yung black and colored. Yung black and cyan. So, yan yung gamit nating cleaning solution. So, tatlong klase yung gamit natin. Ito yung pang mga printhead talaga ng Epson. Then, a inkjet printer. So pwede ito. Then meron din tayo yung pang printer ng tarpaulin talaga. Kasi yung solution na yon medyo hard. Then yun gumamit tayo ng kapag hindi na talaga gumagamit tayo ng muriatic acid. Right? So ito yung gagawin natin. Tanggalin natin to. Okay, kompleto naman siya. Continuous naman. Talagang nagbo-broken lang talaga siya. Okay. So ito, since na meron na siya yan. Sa nozzle niya. So lalagay na lang natin siya sa block dito.
and magenta. Cyan. So, natanggal guys. Natanggal at naubos na talaga. Nakakunti na lang. Sige. Ito yung gagawin natin. Check natin yung course baklasin natin to. Baklasin na natin mismo yung print head niya. Right, so yan, nag-flash naman siya, oh. Dampian lang natin. Tanggalin natin to. Tingnan natin kung basa. So, hindi naman siya basa, So, dito, hindi naman siya nabasa. Okay naman. So, yung pinakaiiwasan kasi natin, mabasa itong parteng ito. Kasi, pwede magkaroon ng short circuit. Kaya kapag nangyari yun sa inyo, nangyari kanina. So, yan. Ganito na lang yung gawin ninyo. So, manual kayo. Cleaning. And that's it. Yan. Okay. Paulit tayo ng syringe. Yung syringe natin, ito. Ito, higupin na natin to. So, of course, kulay black na yan. Yan, alright. So, ubos na. Medyo mahal din to guys. Halos naubos to.
Ito, ginawa ko na kasi ito. Ano? So, itong printer na to, ginawa ko na to gamit yung ano ito. Halos maubos-ubos na siya. So, nasa 500 din yung cost nito. Online. Ano? 500. And, paubos na. So, actually, yung price natin kay customer, 600 pesos. So, yun. 500 para dun sa cleaning solution. Ito na nga, naubos na nga. Then 100 para sa ating labor. Then ito bumalik sa atin. So wala tayong magagawa. So ito gawin natin. Pero pag nangyaring ganun pa din, bumalik pa din yung problem niya. So, sasuggest natin na palit ano na lang tayo. Palit printed na lang tayo. Kasi mahirap kung pabalik-balik yan. Technician lang yung talo dyan sa bagay na yan. Masyadong magagastusan si technician dyan. Yan, i-flash natin to. Yung block, eto. Yan, push natin yan dyan. Yan ito. Push. Flash. Ayun. Right. Push. Right. Ayan. Then, dito sa kanyang sayan. Push natin. Yun. Yun. Ayun. Sige, ubusin na natin to dito kasi puubos na din naman. Flash natin yung black ulit. Yan. Right. So take note guys, yung proseso na to is medyo madumi talaga. No? So hindi natin may iwasan yung bagay na ano. Then mababasa tayo. So wag niyo na lang ilagay sa bibig ninyo. So wag na lang kayo maghawak sa ano niyo. Yan ha. Dito nag-flash. So kung bumalik pa din sa dati, may isa pa tayong gagawin hanggang 4th steps tayo. Pero kapag hindi nagbigay si customer kasi balik ng balik yung ano, wala, malulugi talaga, lugi tayo. Kasi sa cleaning solution pa lang 500 pesos na. Then yung labor natin 100. Then ayun. So, yun. Bilang natin ibang sabihin yung ibang detalye. Basta ganun. So, yan. So, mahirap kapag nagtawad pa ng 100 pesos. So, 500 lang yung binigay. Nako. Sige, kawang gawa na lang tayo, guys. Ganito, kawang gawa na lang to. So, syempre, andyan naman kayo, di ba? Nanonood kayo, then hindi nyo ini-skip yung ads. Kaya salamat sa inyo. Kumikita pa din tayo kahit wala tayong kinikita dito sa pag-repair natin. So yan, pa-support na lang ako guys. So ito, bagay na ginagawa natin para makatulong sa inyo at para matulungan din natin yung customer natin.
So, lahat ng mga basa-basa dito, kailangan i-ano natin yan. I-press down. Para mawala. Sige. Balik na natin to guys. Yan, it's Monday morning today. 5 o'clock in the morning. Kahit trabaho muna tayo. Mga 1 hour. Then 6 a.m. asikaso na tayo. Kasi may pasok pa. Yan. Medyo busy talaga tayo. Trabaho sa bahay, trabaho dito, then trabaho sa school. So, yan. Medyo busy. So, sana yung mga ginagawa kong ito nakakatulong sa inyo. Paulit-ulit lang kasi. Kasi yung problema kasi ng las pareho lang naman. So, paulit-ulit lang din yung mga ginagawa natin. So, yung pagbalik ng tornilyo, pagtanggal ng printed, so sana alam nyo na yun. Tingnan nyo na lang kung paano ko siya ginagawa. Kung first timer kayo, baguhan kayo sa bagay na to, so tingnan nyo na lang. So hoping na maging okay na yung output niya. So, yung pinakang last part, may gagawin tayo. Yung pinakang last, kapag hindi pa ito nag-okay, yun yung pinakang best solution. Ito mga basic solution pa lang itong ginagawa natin. Paano na ba ito? Yan. Alright guys, ayan, hayaan muna natin nakababad yung printhead, then hayaan natin mamayang gabi na lang natin to gawin. Abangan niyo na lang yung part 2, tingnan natin yung magiging update nito. So ibig sabihin, nag-flash ako nung printhead, nag-flash tayo ng cleaning solution, then ibabad muna natin ulit. Ganun na yung pagbabad. So isang paraan din yon. Para matanggal yung kanyang para matanggal yung kanyang bara. So babad muna natin. So far ganyan na muna, or pwede niyo din naman niyo na yan, i-flash, or mag-print kayo, mag-nozzle check kayo, pwede naman. Then mag-head clean na kayo, pwede naman yon. Pero in this case kasi pangalawang beses na to. Pangalawang beses na siya, kumbaga nagbalik na dito sa atin yung printer. So ito na muna yung gagawin natin, ganito. So abangan na lang natin yung part 2, o yan. So thank you guys, this is always your Kotek Ale Altamarino signing off. So abangan natin yung part 2. Thank you, good morning.